Patawad. Hindi maaari magsama ang makalangit na tribo at tribo ng kaluluwa. O sige. O sige. Ikaw ang magpasya kung anong mangyayari sa atin. Sabihin mo, ano nang balak mo ngayon sa akin? Noon, isa akong malaking hangal. Ang sabi mo sa akin noon, ano man ang mangyari, magsasama tayong dalawa. Ngayon, sasabihin mo hangal ka lang dati? Dakilang immortal, pagbigyan mo kaming dalawa. Nagmamahalan kami ni Li Jing dahil sa huli, wala kayong magandang kinabukasan. Paano wala kaming magandang kinabukasan? Dahil iiwan ako mag-isa? O dahil ba maghihiwalay kami? Ngunit si... Huwag mong banggitin ang aking ngalan! Binigo kita. Siin. Binigo kita. Hindi ako karapat-dapat. Mas mabuti pa kung kay Nguyen ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ang aking guro. Ikaw mismo ang nagsabi. Natanggap mo kung sino man ako. At hindi mo ako iiwan. Ngunit anong nangyari? O sige. Hahayaan ko na kayo. Dakilang immortal! Kamahalan. Halika na. Sasama ka sa daigdig ng kaluluwa. Mag-isip ka mabuti. Sa daigdig namin, ikalawang prinsipe lang ako't walang kapangyarihan. Kamahalan, pinagtaksilan ko si Siyin. Kaya pinagtaksilan ko ang bundok Kunlun at ang makalangit na tribo.
Kaya naman kamahalan, wala na akong ibang matatakbuhan, kundi ikaw lamang. Halika na. Guro, tapos na kayo sa pagpapagaling? Tapos na. Huwag kang magsindi ng apoy sa imbakan ng alak dahil baka masunog mo ang kalahati ng tuntok kunlun. Nagkamali ako. Marami kang ininom. Iiyak mo lang lahat. Dahil kung hindi, mas kawawa ka at masasayang lang din ang alak. Guro, bakit ang aga mong natapos at nakabalik? Pinapatawad kita dahil hindi ka nagsanay. Ngunit ayaw mong iiyak ang lahat. Guro, ayoko nang umiyak. Kung ganun, huwag ka nang umiyak. Guro, kumusta na ang mga sugat mo? Meron ka pa bang nararamdaman? Mainam na. Hindi mo na kailangan gumawa ng gamot para sa akin. Narinig mo ba yun, Guro? Oo, narinig ko. Isinilang si Li Jing na may malinaw na mata. Ngunit hindi siya mahusay kumilatis. Alam mo na ang lahat? Anong alam ko? Ang alam ko lang umalis si Li Jing na kasama yung babaeng kawangis mo. Umalis na sila? Bumalik sa daigdig nila. Mabuti naman. Guro, maaari bang wag na natin silang pag-usapan? Yung magandang pag-usapan natin. Magandang pag-usapan? Guro, dahil magaling ka na, pag-usapan natin ang batingaw ng Dongwang. Batingaw ng Dongwang? Bakit nais mong pag-usapan natin yan? May nabalitaan kasi ako doon na kay Ching Chang ang batingaw ng Dongwang. Marami akong binasang mga aklat noon, ngunit wala akong iba pang nalaman. Nakasaad roon na kayo ang lumikha ng batingaw ng Dongwa. Sandatang pamuksa iyon. Bakit nasa daigdig ng kaluluwa yun? Nung laban sa tribo ng demonyo, nagkampihan ng banal na tribo at kaluluwa. Ibinigay ni Amang Bathala ang batingaw kay Ching Chang. Tanda ng katapatan. Guro, iyong batingaw, kaya nang wasakin ang daigdig? Oo. Talagang mapanganib ang batingaw ng Dongwang. Kapag gumana yon, katapusan na ng lahat ng nilalang sa daigdig. At para mapigilan yon, kailangang ihandog ang mas makapangyarihang sinaunang espiritu. Walang ibang paraan bukod dun. Anong mangyayari sa handog? Maglalaho ang inihandog na kaluluwa. Magiging payapa ang mundo kung di yun mabubuksan. Ibig sabihin, kapag naghimagsik si Ching Chang, malaking banta ang batingaw ng Dongwang. Guro, kaya raw nung ikubli ang sinaunang espiritu? Totoo ba? Totoo. Ang may kakayahang gumawa nun ang makalangit na tribo, ang kanang ibong apoy at sorong may siyam na buntot. Ibig sabihin, ang makakagawa lang nun, ang emperador ng Soro, si Juyan, at ang makalangit na emperador. At maging ako.
Guro, may paanyaya ang dakilang lingbaw. Nais kanyang pumunta sa pagtitipon. Alam ko po namang lagi kayong tumatanggi dati. Ngunit sa dakilang lingbaw po ito. Ito na ang oras para magpalawak si 17. Tutungo kayo, Guro. Maganda ka ng gamit. Aalis tayo sa Makalawa. Opo. 17. Madalas tumatanggi ang guro sa pagtitipon. Malamang na nakita niya kung gaano ka kalungkot. Kaya nais niyang mapasaya ka. Malaki ka na ngayon, 17. Huwag mo siya masyadong pag-alalahanin. Ganun ang mabuting alagad. Nauunawaan ko. Huwag kang mag-alala. Ay, alam naming lahat kung bakit ka ba nalulungkot. Dahil kina Lijing at Shweni. At may pagtingin ka kay Shweni. Ha? Kay Shenny? Ayos lang yan. Naiintindihan namin. Ay. Lijing. Kumusta ka na? Ama! Hindi siya makikipag-ugnayan sa makalangit na tribo. Huminahon kayo! Tabi! Suwail na anak. Alam kong binigo ko ang iyong ina. Upang mapagkaisa ang ating daigdig, inihandog ko ang kanyang buhay. Ngunit ikaw, naging masama ba ang pakikitungo ko sa'yo? Hinayaan kita magpakasasa sa babae na anak at magliwaliw sa daigdig ng mga mortal. Pinigilan ba kita kahit pisan? Tatlo kayong anak ko. Sa iyo ko pinakamaluwag sa lahat. Ipinagpalit mo ang daigdig natin at nakipag-ugnayan ka sa banal na kinatawan ng bundok kulon. Nararapat kang mamatay. Sige lang. Tahimik! Ang ugali mong pinakaiinisan ko sa lahat. Manang-mana ka talaga sa iyong ina! Handa akong mamatay. Ang tangi kong hiling, pakawalan mo siya. Wala naman siyang kasalanan. Mamamatay ka na. Ngunit siya pa rin ang iniisip mo! Anong sabi mo? Ama, ako ang sinama ni Lijing mula sa bundok Kunlun. Ako ang minamahal niya at hindi sisihin. Unawain niyo sana. Huwag patayin ng walang sala. Anong sabi mo? Ipaliwanag mo. Pumunta nga si Lijing sa bundok Kunlun. Ginawa niya yun para magmanman. Dapat malaman niyo ito, Ama. Nung nasa palasyo siya ng Zimi, kinaibigan niya si Siying. Nung pumasok sa palasyo si Moyan para iligtas si Siying, sinundan sila noon ni Lijing. Kayo ang nagpalaki kay Lijing, Ama. Hindi niyo ba alam kung gaano siya katapat sa tribo ng kaluluwa? Ipagpatuloy mo. Iniligtas ako sa bundok Kunlun ni Lijing. Kaya naman nahulog ako agad sa kanya. At nakahanda akong sundan siya rito sa daigdig ng kaluluwa. Pag-aari niya na ako ngayon. Kaya dapat lang tawagin ko kayong Ama. Sa kabila ng lahat, wala siyang nalaman tungkol sa bundok Kunlun. Inalay ko na ang sarili ko sa kanya. Kaya dapat lang natulungan ko siya sa tungkulin niya. Tutulungan ko kayong talunin.
ng makalangit na tribo! Napakalakas naman ng loob mo. Paano mo nasabing may maitutulong ka sa akin? Sa tingin ko, hindi niyo alam kung sino ako. Ako si Bai Shunhee pag di Chengchu. Dahil sa aking katauhan, maganda ang trato sa akin ng mga dakilang immortal sa bundok Kunlun. Ano naman ngayon? Narinig ko ang laban sa pagitan ng makalangit na tribo at tribo ng kaluluwa. Sa pagkakaalam ko, meron silang talatag ng makalangit na kawan bilang pananggalang sa kalaban. Alam ko na ang tungkol dyan. Nung laban sa daigdig ng demonyo, pinangunahan ni Moyen ang 49 na talatag na mga kawal. Napakalakas nun. Kaya umatras sa mga demonyo. Meron akong naisip para mabuwag ang talatag nila. Ano? Bago ang lahat, nais ko munang mangako ka ng 2 bagay. Nakikipagkasundo ka, panghas. Hindi ka ba natatakot na ikay aking pugutan? Hindi ako mangangahas. Maliit na bagay lang ang hiling ko. Ang nais ko lang, kalimutan nyo ng lahat at patawarin nyo kami. At basbasan nyo kami nang makasal kami sa palasyo ng Ziming. Yun ang hiling ko. Yun lang ba yun? Wala na akong ibang hiling. Ikaw talaga, Li Jing. Akalain mo, magkatulad kayo ng iyong ina. Nagagawa mong iba na harapin nila at tiisin ang kahit anong bagay basta sa ngalan ng pag-ibig. Pumapayag na ba kayo, Ama? Oo naman. Nangangako ko sa'yo. Bukas ang kasal. 4 na chili ang maghahatid sa inyo sa palasyo. Ikakasal kayo doon. Sa 9 na araw, magdiriwang ang daigdig natin. Maraming salamat, Ama. Maraming magaganda sa palasyo ng Li Jing. Wala akong pakialam kung makasal siya o hindi. Ngunit tandaan mo, sa oras na pumasok ka sa palasyo ng Siling, bahagi ka na ng tribo namin. Kaya huwag mong kalilimutan ang pinangako mo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Mga kamahalan, ingat tayo. Una na kami. Dakilang Moyen. Nabigla ako. Hindi ko akalaing dadalaw ka. Tapos na akong magnilay. Hindi pa siya nakarating sa Shangcheng kaya sinama ko nang mabawasan ang pag-aalala niya. Dakilang immortal. Nakita tayo nung nakaraang araw lang. Masaya akong makita kang muli. Dakilang mo yan. Sien, magbigay galang ka sa 2 at 3 prinsipe. Pagbati ka, mahalan. Natutuwa ang mahal na emperador sa kanya. Nung nakaraan lang, nakiusap ang hari kay Dakilang Juyen na ipakasal siya kay Bai Chen ng Qingchu. Ha? Siyin, bakit naman nabigla ka? Kilala mo ba si Bai Chen ng Qingchu? Hindi po. Isang soro ang alagad ko na inampun ni Juyen. Pinadala siya para turuan. Natuwa lang siya nang marinig niya ang nagligtas sa kanya. Oo nga. Tama. Nakakatuwa. Dahil kilala mo si Dakilang Juyen, ano sa tingin mo? Tutulong ba siya nang maging matagumpay ang pagpapakasal kay Bai Chen? Hindi ko po alam. Para sa akin, hindi nang hihimasok si Dakilang Juyen sa buhay ng iba. May utos si Ama. Pag dumating si Dakilang Moyen, dumalaw daw kayo sa palasyo. Nagsisimula ng paghihimagsik. Kailangan pag-usapan ang planong militar. Sige, nauunawaan ko.
Malala ang mga sugat mo. Malamang, tinapos mo agad ang aliwayway. Kaya nandito ako sa Shanqing para hiramin ang bukal ng kamahalan. Kahit puno yang bukal ng espiritual na lakas, hindi niyan mahihilom lahat. Nagmamadali kang gumaling ka agad. Para ba maingatan ang ginintuang padma ni Amang Bathala o dahil sa daigdig ng kaluluwa? Dahil sa dalawa. Nagtungo pala ako sa bundok Kunlun. Naramdaman ko ang lakas ng ginintuang lotus. Binabati kita, patatapos na ang tungkulin mo. Naramdaman ko rin iyon. Kamahalan. Sian. Ang tanging hiling ko lang, mapakasalan ka balang araw. Kadakilaan. Ako si Shenny. Oo nga. Ikaw si Shenny. Hindi si Sian. Hindi ka si Sian. Kung nandito si Sian, hindi niya ipapahamak ang sariling tribo niya para lamang maligtas siya. Mahalaga sa kanya ang ugnayan sa iba. Ngunit ikaw ang dahilan. At binigo ko siya. Kadakilaan. Para sa'yo kaya ako ito ginagawa. Shenny, tingnan mo mabuti. Mali ka ng minahal. May nilalaman na ang puso ko. Ngunit hindi ikaw yun. Sian, patawad. Inaamin ko. Kasalanan ko. Kamahalan, maaari bang wag kang magsalita ng ganyan sa kasal natin? Kasal? Kamahalan! O bakit?
Sarili kong kapatid. Nakabantay sa araw ng kasal? Kung hindi ka lang kumuha ng mabuting asawa, matagal ka ng pinugutan ng ulo ni Ama. Biruin mong nakasal ka pa ngayon. Nagkakamali ka. Tayong tatlong magkakapatid, meron tayong pakinabang kay Ama. Hindi niya tayo papatayin. Bantayan niyo ang ikalawang prinsipe. Huwag niyo siyang palalabasin. Hanggang sumugod tayo. Masusunod. Dali. Kulin niyo sa loob ang asawa ni Li Jing. Masusunod. Anong ginagawa niyo? At bakit? Mapapangasawa ko ni Prinsipe Lejing! Ano ba? Tayo! Itiwan niyo ako! Ano ba? Itiwan niyo ako! Si Moyen. Pinasok ang palasyo ng Sibing at dinakip ang inihanda kong silinyo at pinatay ang mga kawal natin. Bilang pinuno, malaking kahihiyan sa atin ito. Kaya hindi ko mapapalagpas ito. Handa ba kayong sumunod sa akin hanggang huli? Babalik na rin natin ang takbo ng mundo. Susugurin natin ang makalangit na tribo ngayon. Pababagsakin natin sila! At ang ating tribo ang siyang mag-ahari sa buong mundo! Susundan namin kayo hanggang kamatayan! Mabuti. Ipadala niyo siya pabalik sa mundo kunlun. Ipakita natin sa kanila ang pasya natin na maghimagsik sa kanila. Hindi ko akalain na magtatagal tayo rito. Alam ko naman, kahit hindi mo sabihin, na pinapasaya mo lang ako. Mabuti at iyan ang pananaw mo. Labimpito. Hmm? Pagod na ako. Magpahinga tayo rito ng 1 oras. Ayos lang ba? Opo, sige. Kahit na pinagtaksilan ako ni Liching, darating ang panahon na makakalimutan ko rin ang lahat. Nangyayari naman talaga yun sa pag-ibig. Ay, pinag-alala ko pa sigurong Muyen. Suwail talaga ako. Tama ka dyan. Ang iyong guro, tinamaan ng pulog at kidlat at hindi pa siya tuluyang magaling. Nangyari iyon dahil sa'yo. Malubha ang sugat niya ngayon. Ngunit wala kang alam. Buti na lang. Hindi pa yun alam nila Baijen at saka Juyen. Pag nalaman nila, pagtatawanan nila ako. Mabuti na lang hindi ko na ipadala ang liham na yun. Baijen. Nandyan pa si Baijen. Sabi ni Baijen magdidigma raw. Ang makalangit na tribo at tribo ng kaluluwa. Hindi ko alam kung hahayaan ako ng guro na makipaglaban. 2,000 taon na ako nagsasanay. Hindi pa ako namuno ng hukbo. Sayang naman. Digmaan. Kung ako si Moyen, hindi ako papayag na...
Panalo uli si Lingyu. Diafong, ba't lumilipad ang isip mo? Nagsisimulang maghimagsik si Chingsang ngayon. Ngunit wala pa rin ang guro. Kapag nagpadala sila ng hukbo ngayon, malaking suliranin yon. Ay, anong binatbat ni Chingsang kay Gurong Moyen? Wala kang dapat ipag-alala. Inaalala lang ni Diefong ang ating guro. Minsan na niligtas ng guro si Labimpito sa mga kidlat. Hindi pa siya ganun kagaling. Mahihirapan siyang makipaglaban. Hindi ito dapat malaman ni Labingpito. Natitiyak akong magiinom na naman siya kapag nalaman niya. Baka iniisipan ni Labimpito si Shenny. Tungkol sa kanya, pagdating niya sa daigdig ng kaluluwa, ikinasal sila ni Li Jing. 9 na araw silang nagdiwang. Malulungkot uli siya kapag nabalitaan niyon. Labimpito. Pagbati. Nakabalik na ng ligtas si Gurong Moyen. Ayos ah. Sobrang lungkot mo nung umalis ka. Ngunit ngayon, bumalik ka na sa dati. Marami kong natutunan habang kasama ko ang guro. Ang akala ko noon, ayaw niyang magturo ng budismo at taoismo. Ngunit kapag nakikipagtalastasan siya, ang galing niyang magsalita. Kapag may makikipagtalo sa kanya, nasasagot niya silang lahat. Kumahanga ako sa kakayahan niya. May babalita ako. Itinapon si Shenny sa harapan ng bundok natin. Ano? Ano? Ano nangyari sa'yo? Nagpakasal ka kay Li Jing, hindi ba? Diafong, kasalanan kong lahat. Kagagawan ko rin ito. Hindi ako dapat nagtiwala agad kay Li Jing. Sabihan mo sila, ang tribo ng kaluluwa nagsisimula ng maghimagsik. Tiyak ka ba yan? Buo na ang loob ni Chingsang. Pumili siya ng ibang babae para kay Li Jing. Hinagupit niya ako ng latigong may tinik at pinatapon dito. Ginawa nila yun para pahiyain si dakilang Diyos na Moyen. Gamutin ka muna namin. Maganda itong tasa. Meron ka pa ba? Regaluhan mo ko. Sige, ipadadala ko sa palasyo mo bukas. Moyen, anong tingin mo sa nangyari? Diyos ako ng digmaan. Kung susugod ang tribo ng kaluluwa, lalabanan natin. Pagkatapos ng laban, wala akong pakialam kung nais ng kamahalan na sakupin ang tribo ng kaluluwa. Tungkol dyan, hindi mo kailangan mag-alala. Sayang naman itong tasa. Hindi maganda yung nakaukit na Padma. Meron bang walang ukit? Nais kong ako mismo ang mag-uukit dito. Ipatitingin ko sa alagad ko. Marahil meron. Guro! Guro! Naghihimagsik na si Chingsang. Binugbog si Swenny at tinapon sa bundok. Nagpasya silang makapagdigma sa atin. Emperador, Guro, gagamutin ko muna siya. Aalis na ako. Mas maaga sa inaasahan natin. Kumikilos na sila. 200,000 ang kawal nila. Magtipon ng 200,000 kawal sa loob ng 10 araw. O sige. Aasa kami sa'yo. Diefong, Walang babae sa bundok, Kunlun. Anong gagawin natin? ituring mo na lang siyang lalaki. Diefong, nanganganib na ngayon ang buhay niya. Bahala na.
Asawa pa rin siya ni Prinsipe Li Jing. Bakit binugbog siya? Ang lupit nila. Malapit na silang makipagdigma. Lahat kaya nilang gawin. Tama. Nagsilbi ka sa bulwagan. Naroon ang mga emperador. May narinig ka ba? Anong balak na makalangit na emperador? Sa ngayon, hindi nag-aalala ang guro. At ganun din si Emperador Donghua. Nag-aalala ang makalangit na emperador at humingi ng payo. Ngunit nangihingi lang ng tasa si Emperador Donghua. Sa tingin ko, parang binabaliwala nga lang nilang digmaan. Hindi ko alam sa dalawang emperador. Kilala ko ang guro. Kapag mas kalmado siya, mas magiging matindi ang digmaan. Sihin, Ba't nandito ka? Sandali. Natuto ka bang lumuhod mula nung nagpunta ka roon? Tama lang yan. Sige, patunayan mo nagsisisi ka. Sihin, masyado akong nabulag. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Talagang nagsisisi ako. Walang kapatawaran. Nagkasala ako. Kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari sa akin ito. Anong gagawin ko upang makuha ko ang kapatawaran mo? Tingin mo ba dahil dyan sa pag-iyak mo, makakabawi ka na sa ginawa mo sa akin? Sin, kung hindi mo ako kayang patawarin, bakit pumayag ka pa na tanggapin ako ulit? Si Diefong ang nagligtas sa'yo. At pumayag doon ang guro. Wala akong kinalaman. Sabihin mo nga, dahil sa mga ginawa mo dati, dapat ka lang tawagin na walang konsensya. Sin, huwag kang ganyan kalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Kung malupit nga ako, tinuluyan na sana kita. Napakabait lang ni Diefong, kaya iniligtas ka niya. Ayoko sa'yo, ayaw kitang makita. Paggaling mo, mas mabuti kung umalis ka na sa bundok Kunlun. Hindi ko alam at baka malasing ako. At walang makakapigil sa akin na maghiganti sa'yo. Lumuhod ka lang dyan. Lingyu, hindi ko akalain na makikinig ka sa usapan ng iba. Hindi sa ganun. Pinuntahan kita para sabihin na pumunta ka sa makalangit na palasyo. Pinapasama tayo ng guro? Ganun nga. Makakasama natin siya sa laban. Yung ibang alagad may sariling hukbo. Ipagsasanggalang nila ang hangganan ng mga daigdig. Nagdadalawang isip ka? Siyempre hindi. Mababa ang tingin sa akin ng punong alagad. Ayaw niya akong ipakasal. Mababa rin ang tingin sa akin ni 17. Pinahiya niya ako at nais niya akong lumuhod sa kanya. Hindi bale. Ayos lang sa akin ang lahat. Moyen, humanda ka. Bububagin ko ang talatag mo ngayong gabi. Mabagsak ang bundok Kunlun sa harap mo. Titiyakin ko mawawala sa'yo ang lahat.